Kaya ako kailangan itong mga to kasi wala akong trabaho. Kasi yung trabahong ginagawa ko, umarte. Yes. So, dapat pagbalik ko, hindi na nakasalalay sa kanila yung saya ko. Kahit anong galing mo, minsan, pag hindi ka pasok sa pangnegosyo nila, hindi ka kasali. Tayo, ang binibigay natin sa kanila, respeto, puso. Sila, it's all about business. Sabi nga ng isang manager nun, wala kayong utang na loob sa akin. Sabi ko, nak, ang pinakamagandang maituturo ko sa'yo, na tinuro rin sa akin, huwag kang mamumuhay para sa mata ng iba. Wow. Kasi, diyan ka mapapagod. Yan ang papatay sa'yo. Sabi niya sa akin, ayoko, hindi ako masaya dyan sa okay na tayo kahit hindi tayo mayaman. Ano. Hindi ako masaya dyan. Sinabi ko lang sa kanya, okay, di ka masaya. Paano yung saya ko? Alam mo yung everyday, uuwi ka, alam mo okay lahat sa kanila. Kahit na sugatan ka na. No matter the weather, we'll get through it together. You make Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 3! Ayan, Season 3 na po tayo, and after a long year of pause, nakabalik na po tayo. And today is going to be extra special as we go behind the scenes of a love story that started in showbiz and blossomed into something real, lasting, and inspiring. He started and grew up under the spotlight and found not just his calling, but his forever in the same industry. Let's all welcome our father for this week and our pilot episode. Let's welcome actor, husband, and a proud dad, Mr. Christopher Rojas! Hi, Kuya! Galing mo ah! Oh my God, Kuya! Nadala ako ng galing. Hello, ah. Kuya! How are you? Yeah, I'm good, I'm good. Everything's okay. Oo, grabe, no? Mga ilang years tayo huli nagkita? Sa Tabon. Tabon, yung movie Oo, natin. bago pa ako ikasal, Yeah, bago yeah. ang lahat. Pre-pandemic. Ikaw ang Diba? kasama. 2019. 1 year ago, Season 2 was actually Ate Gladys Yes, Reyes. yes, yes, So, yes. ang ganda kasi para mong kinontinue talaga yung behind the scenes Rina. Ayan, Kuya, balik tayo from the start. So, ang first question ko for you is, where did your showbiz journey start? Nag-start ako siguro when I was like 8 years old. Nakita ko na dati pa yung Philsite. So nakita ko parang commercial. Doon ako nag-start. So Commercial. I did siguro mga 50 plus na commercials nung bata. Then Wow, 50? yeah, tapos Dami nun, ah. napasok sa movie. Yun, mga ginawa ko yung Magisino ka man. Isa ako sa mga bata doon. So pag ganun lang. Then 92, merong audition sa ABS. Pero hindi ako kasama doon sa audition. Galing lang ako ng VTR. Yun na yung Mara Clara. So nakita ako sa audience. Sabi, ay, gusto namin i-try ito. Tapos nakita parang hawig kami ni Paolo. So doon na nag-start. Tapos yun na yun. Doon na ganun yung ABS. Ilan taon ka nun, Kuya, ng mga... 12. 12 years old ako. Oh my gosh, ganun ka pala talaga kabata nag-start. Mara Clara is your memorable, syempre. Kasi Yeah, 7 dun ka years, na, So, dun sa Mara Clara, Kuya, can you share to us yung experience mo, lalo ng mga panahon na yun, Mara Clara, yun yung isa sa mga pinakilala alam mo, talaga. nag-start kami doon na, syempre, binibuild up yung show. Nag-start kami na talagang, wala naman nanonood sa amin, di ba? Hanggang sa, yun, sumikat na silang dalawa. Yes. So, syempre, nadami na kami lahat. But yeah, it was a family. Talaga, na kami, family na yung turingan namin doon, lahat. Kasi ilang Staff, years po kayo nagsama-sama? Parang, kasama yung movie na ginawa namin, siguro mga 7, magsi-7 years Grabe, yun. as in family na yun. Yeah, para so- magsama kayo ng 7 years. Yeah, doon na kami lahat tumanda. Diba? So, When you were younger, Kuya, ano yung mga challenges na pinagdaanan mo nung mga panahon na bata ka pa? taga Laguna ako, pero hindi naman kami, okay naman yung family namin. So, natutuwa lang yung parents ko na nakikita ako sa TV, ganyan. Yeah. Well, pero dinaanan ko lahat, yung audition. Yes. Kaya pag tayo, kahit ako, hindi naman ako malaking artista, pero pag kahit sinong artistang, di ba meron tayong kinakabahan tayo? Yes, stage fright. Ako, hindi ako, na-practice ako nung bata na walang ganun. Kasi syempre naka-excel ako si Charito Solis, yung mga Johnny Delgado, magagaling. gosh, yeah. So yun, magaling ka doon. Ganun yung iniisip ko parati. So, kumbaga maganda yung training natin. Nung panahon naman namin, ang 12 years old noon, 14, may obligasyon na sa bahay. Hindi Yeah. tulad ngayon. That time. So matanda na tayo mag-isip. Yung mga experience ko lahat na daanan ko, medyo may mahirap, masaya.
pipila ka, di masarap pagkain mo. Ganun. Diba? Oo, isa yun sa mga ano. Meron po bang moment na nung nasa showbiz ka, syempre yun nga sabi mo, hindi naging madali, mahirap, ganyan. Was there a time that you wanted to give up? Oh yeah, pero recently na yan eh. Siguro mga 2012. Parang ano yan eh, nung nag-undoy, nabaha tayo, di ba? Yes. So magkasama tayo sa George and Cecil. Yes. Ano ko noon, parang after nung awkward years namin na, di ba, love team, tapos kami ni Gladys, hindi mo kami love team eh. So parang nakita ko, wala naman na akong buhay dito sa showbiz. Parang arte-arte ka na lang. Masarap umarte pero hindi ko naman gusto yung buhay ng artista, di ba? Alam mo naman yan. So naisip ko mag-abroad. Nagtrabaho ako doon. So nung nagtrabaho ko, yun na, inaabot tayo ng undoy. Yes. Ang ginawa ko, umuwi ako, message ko si Ninang Cory. Sabi ko, Ninang, gusto po mag-artista na lang kasi hindi worth it na malayo sa family kung may mangyaring ganyan. Yun, binigyan niya ako, nakita niya sa akin. Sabi niya, kailangan mo, you have to lose weight, ganyan. So, yun, pinagtrabawan natin. Then, nabigyan akong project. Maganda. Di syempre, ikaw, ano ka na, ito na yun, tuloy-tuloy. Hindi naman para sumikat ka eh. Yung, alam naman natin, trabaho yung kailangan. Opo. So, tuloy-tuloy. Then, biglang na-stop. Sabi ko, bakit? Anong mali? Anong mali sa amin, sa akin? So parang na-depress ako dahil parang okay lahat, may message ka pa. Sila, may nako, Ma'am Saro, may message ka na. Oy, Christopher, you did good, ganyan. So biglang wala. So malaman-lamang ko, nakita ako ni Chakati, muli na. Opo. Sabi niya, hinahanap kita. Kailan ka bumalik from abroad? Sabi ko, hindi ako umalis, Chakati. Sabi niya, hindi. Kinukuha kita kasi. Nalaman ko sa manager, then na sabi sa akin, hindi kasi Christopher, nakadalawang show ka na. Kailangan natin pagbigyan yung iba. So, sabi ko, Itanggi, ako ang kinukuha. Ay, binanggit ko na, di ba? Sabi ko, ako ang kinukuha, bakit mo binigay sa iba? Yes. Eh, gusto niya i-scatter yung trabaho. Eh, ako naman, syempre. Ikaw yung hinihingi. Oo, ako yung hinihingi. So, doon, nag-isip ako. Basta nakakatawa, nagpunta akong Baler. So, na-depress ako noong time na yun. So, naisip ko lang, sabi ko, kaya ako kailangan itong mga to kasi wala akong trabaho. Kasi yung trabahong ginagawa ko, umarte. Yes. So, dapat pagbalik ko, hindi na nakasalalay sa kanila yung saya ko. Tapos, may mga katrabaho tayo na ang titigas ng ulo. Yes. Diba? Tapos, sila yung kinukuha parati. Hindi naman ako kasama dyan. Hindi, mabait ka. Mabait ka. Joke lang. So, meron talaga late. Yes. Diba? Ganyan. Tapos, pinagbibigyan nila. Tapos, kinukuha pa rin nila. Sabi ko, may mali sa mga taon to. Gusto nila. Pasaway ka. Oo, dapat. Totoo yun, kuya. Diba? Siguro for me, gusto ko lang din share, similar situation. Na parang ikaw ginagawa mo lahat maging mabuting artista. I-please mo sila. Diba? Gagawin mo. Di ka magpapalit. Gagawin mo lahat para maging happy sila. Pero mas happy sila kapag pasaway yung artista. Yun yung totoo Doon, Hindi parang natin nakakakuha sila ng fulfillment. okay. Baguhin. Parang. Ay, mas matigas ulo ko sa mga yan. Sabi ko, di, sinaga ko rin. Wala rin kumuha sa akin dahil umuwi ako sa taping. Opo. Kahit malaking artista, pag gusto ko na umuwi, uwi na ako. Pero nandun naman yung, yung respeto mo sa trabaho. So yun, tandaan nila, ay hindi na pwede yan ngayon, hanggang ganito na lang yan. Doon ko na, then yung ginawa natin yung movie, yun na yung magaganda na nung pasok ng mga offer sa akin na maganda na yung trabaho. Yes. Kasi minsan gusto mo lang naman umarte talaga eh, dahil alam natin may ibibigay tayo eh. Tsaka kapag Diba? talagang nasa loob natin yung pag-artista or, I mean, something that we love talaga, lalabas siyang naturally eh. So, gets ko yun kasi nakakamiss talaga. Siguro yun yung pinakamahirap na dinaanan ko. Though the training, syempre, dati pipila ka nga sa audition. Yan, dinaanan ko naman din lahat yan. But siguro yun lang yung pinakamahirap. Kailangan lang natin tanggapin sa linya natin na kahit anong galing mo, minsan, pag hindi ka pasok sa pangnegosyo nila, hindi ka kasali. Yep. Diba? So, kasi tayo, ang binibigay natin sa kanila, respeto, puso. Sila, it's all about business. Yeah. Diba? So, sabi nga ng isang manager nun, wala kayong utang na loob sa akin. Kasi syempre, tatanggapin ko pa utang na loob. Sabi niya, hindi, wala kang utang na loob sa akin. Maging mabait tayo sa isa't isa. Kumikita ako sa iyo, kumikita ka sa ginagawa ko. So, yan, naalala ko yun. But syempre, tayo, iba naman yung gratitude, diba? It's always two-way, kumbaga, na give and take, na magtulungan. Tsaka ang layo ng nararating ng kindness, kumbaga. Yes, true. Kuya, what is your message to our aspiring celebrity or artista? Kasi syempre, ang tagal mo na sa industry and siguro kung meron man akong dapat hingan na advice, ikaw at saka si Ate Gladys nakakaalam kung ano ang secret formula dito sa industry ng showbiz. Hindi ka pwedeng maging totoo. Kasi sinasabi nila, ako kasi,
kilala mo naman ako, kailangan mo makipaglaro talaga sa kanila. Masakit man, pero that's reality yun eh. Kailangan mo silang i-please, kailangan mo. Pero nakikisama ka ng tama, baka mamali ako eh. Pero, ibig sabihin, pag masyado kang totoo, maraming balat sibuyas eh. Maraming nasasaktan, madaling entitlement, maraming ganon. So, yun lang, siguro, balabalansihin mo yung sa totoo ka at saka sa hindi. Pero hindi ka naman plastic, ibig sabihin niya. Yeah. Kumbaga yun lang mahirap sa pagiging artista. Siyempre, parang people think yung mga nakikita nila sa TV, ganyan yun na yun. But in reality, hindi rin alam ng mga tao yung buhay or yung pagkatao ng isang artista behind the camera. Yeah, true. Kaya nga tayo may behind the scenes. Parang share natin yung mga story, di ba, kuya? Like, kayo, bakit ko ginawa yung Father Series? Because yung mga fathers naman hindi masyado nagpapa-interview. Mga artista nating lalaki hindi nagpapa-interview. Tsaka parating nanay ang binabanggit eh, mga tatay. So kaya yung spotlight ngayon, binigay namin sa fathers. Sila ang importanteng essence ng family. Ang tatay, ang iyak namin sa loob. Hindi na nakikita ng ano, di ba? Yes. Minsan yung tahimik ka sa bahay, ang dami ng million things ang nasa utak. Pero hindi namin napapakita yun. Kaya maganda to episode. Sabi ko nga doon tayo sa kilig part, para tayong bagets lang. Do you remember the first time you saw Ate Gladys as a co-star muna? As a co-star tayo, before doon tayo sa Someone Special? Well, we started 12 ako eh. Parang na-develop na lang talaga hindi kayo? Naman. Hindi rin? Siyempre, dahil matandaan tayo mag-isip ng 12, alam mo na yung girlfriend, kasi ngayon masyadong maaga yun. Ay. Diba? So, wala, yung typical, ligawan, tapos magkasama kami sa show parate, yung mga entablado, ganyan. So yun na yun, doon na, tapos nag-start, then we started there, tapos, ayun, hanggang ngayon, ayawan na nga, tagal, 32 years. Ayawan na, 32 years. Pero gaano kayo katagal girlfriend and boyfriend bago po kayo nagpakasal? Siguro 7 years, no, first 7 years namin, nag-break kami ng 7th year, pero for a month or 2 lang. Then nagkabalikan kami, then kinasal kami in 2004. Tapos, nag-renewal kami ng 2016, 17 was it? 33 years na kami magkakilala lahat, together. Overall. So, yeah. And did you go through any rough patches sa relationship? Yung kung meron po kayong pwedeng i-share, ano yung pinakamatinding na pagdaanan niyo bilang mag-asawa? Alam mo, akala namin, sa tagal namin na pagdaanan na namin lahat, hindi totoo yun. Hanggat may hininga kayong dalawa, may pagdadaanan. Yung mga iniisip mong hindi mo, okay na eh, kasi ito na. Recently lang yun. Siguro, last year. After nung nabaha tayo ulit, nung Karina last year, so pumunta ako Australia, hindi naintindihan ni ate mo yung ginagawa ko ngayong trabaho. Siyempre, sanay siya na nasa likod niya lang ako parati. January to March, siyempre, di siya busy. Ako naman, pag ganyan kasi, pag di siya busy, alam mo naman yung gusto, galaw ng galaw. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, baka mamaya pinagpapahinga ka lang ng dahil siyempre, di ka naman nabata. Oh, March, tuloy-tuloy na yung trabaho niya. Pero doon, nakita niya, parang napansin niya, ay, hindi ko kasama si Christopher everyday, ba't gano'n? Darating ako, umaga na. Kasi nagmi-meet, nakipag-usap ako sa negosyo. Tapos, siyempre, ang kliyente... Ayaw niyang nawawala ka talaga sa... Hindi, siguro hindi lang sasanay. Ito na yung purpose ko ngayon eh. Accountable na ako sa sa maraming tao. Yeah. You have to adjust as well. Sabi niya sa akin, hindi ako masaya dyan sa okay na tayo kahit hindi tayo mayaman o no. Hindi ako masaya dyan. Sinabi ko lang sa kanya, okay, di ka masaya. Paano yung saya ko? Diba? Kailangan mo maintindihan yun. Paano yung saya ko? Kasi kasi magkaiba yung pagiging tatay tsaka asawa eh. Hindi magkasama yun eh. Para mapasaya ko yung family ko, yung mga kaibigan ko, kailangan masaya ka. Kasi ikaw magbibigay nung saya eh. Ang ginagawa ko, pinasasaya ko kayo, nauubos ako. Living hell yun. Yes. Diba? So, hindi tama. So, yun, kinausap ko siya, naintindihan niya, and never been happier ngayon. Ganun okay na. Yeah, tapos naintindihan niya. Tapos ako naman, syempre dahil iniisip ko yung mga leverage na madali. Kasi nasa catering kami, di ba? So, tawagan mo siya ganyan. Totoo naman, isang tawag niya lang sa kanila. Hindi siya comfortable. So ako, tinanggal ko sa sarili ko yun. Kasi ba't ko pahirapan sarili ko, isang tawag mo lang, tapos na yung storya. Kaya lang, hindi siya comfortable. Kailangan kong tanggapin yun. So, tatrabuhin ko na lang mag-isa ulit. Till naging okay na kami ngayon. Nagkakaintindihan na kami sa lahat ulit.
So, yun, masaya naman ako, masaya na. Talagang babalik doon sa give and take, tsaka right communication, Yeah, how, true. kung paano mo ipo-point out yung talagang, di ba, yung gusto mo i-communicate sa asawa mo. Malaking bagay yung pareho kaming religion. Alam ko yun sa tama ako. Yun Yes, Kuya, if you could share po the background na you converted your religion just for yeah, nung una kasi sa amin, bawal yung magkaiba kayong religion. So, nung nag-convert ako, hindi naman nasa na yun. Hindi ako iglesia ni Gladys. So, yun, yung ano na yun, yung doctrine na yung niyakap ko. Then, malaking bagay kasi isa yung foundation nyo eh. Yes. Diba? Biblically, binanggit naman yun. Malaking bagay sa amin yun. Kasi sa akin, basta alam ko yung gusto ko sa buhay. Dapat alam mo sa family mo yon, alam mo yung obligasyon mo, alam mo kung bakit ka nagpamilya, 'di ba? Minsan, ako pa, syempre makukumpara magkano lang ba sweldo ko sa asawa ko. 'Di ba? So ako, tsaka hindi kasi ako siguro insecure. Hindi ako, kumpiyansa ako sa, okay, pag siya yung Gladys Reyes siya, ako, minsan nga, lilimutan pa yung pangalan ko, asawa ni Gladys yan. Okay lang yun, asawa ng iba artista, di ba, sabihin. Oo naman. Pero, pagdating sa pagiging asawa, pagiging tatay, I know what I put on the table. So, kaya kumpiyansa ako dun. Sa ako pinakamagaling na tatay. Yun ang goal. Yeah, yun naman. Pinakamagaling na tatay. Para everyday, ninastrive mo na maging ikaw yun. Yes. Better than yesterday ka parati. And totoo po yun na you cannot give plenty love or give out, spread love if you don't know how to love yourself. Yeah, so that's true. the most important thing. You have to fill yourself with love so you can give love to other people. Di ba, Kuya? Galing mo na, nanay ka na. Di ba? Hindi naman tayo kita mag-usap Oo. dati. Message to your wife. Ayun lang naman yan eh. Yan nga, commitment yan eh. Di ba sabi nga, whether you're in love or not, you go home and wait till the love comes back. Ganun dati ang ano ko. Tama naman yun, pero... That's so beautiful. You go home when the love comes pero back. pipiliin mo yung sarili mo. Paano kung mapupunta uli sa sitwasyon na yun? Siyempre, hindi na siya mag-message kasi nga, guys, 33 years sila magkasama. So, Sa tagal nga, ayawan na nga. ayawan na. Pag matagal na kayo, you have the trust, you have the, the comfort na parang, saan ka? Okay, dito lang ako. Comfortable ka na sa lahat ng ginagawa nyo. Pero syempre, dapat nagiging asawa pa rin siya sa akin, nagiging asawa pa rin ako sa akin. Yun, importante. Lagi tayong bumabalik sa role. Lalo ngayon, kasi ang buhay natin para sa mga bata na sa mga anak natin, hindi naman sa atin na Kaya nga ngayon, naiintindihan ko na yung magulang talaga na ang ipoprovide mo na, ginagawa natin lahat yung ito para sa kanila na rin. Diba? Hindi ka lang loving father, hindi ka lang loving husband. Yun nga, isa sa mga gusto ko rin is, how are you? Yun nga, as a father. So, pupunta tayo doon, how did fatherhood change you and your perspective sa life, sa career? Paano nagbago lahat nung nagkaroon na kayo ng anak? Paano ko sasabihin to? Responsable naman ako kahit nung bata ako. Masipag naman din ako. Mukha naman po kasi 12 pa lang po, nagtatrabaho ka na, Kuya. Diba? So, teenager, nagtrabaho na ako OFW. Actually, nauna ako mag-OFW bago ako nag-chef eh. So, kasi yung tatay ko, hindi naman kami, broken family kami. Doon nagkaroon na akong stepdad. So, sobrang mas tatay ko pa yun. Prinamis ko sa sarili ko na hindi raranasin ng mga anak ko to. Kasi alam ko yung feeling eh. So siguro from there, tapos yung support group ko, yung family ko. Pero syempre, yung buhay ko nung binata ako, actually hindi naman na iba eh. Same pa rin, I do all the things na ginagawa ko. Mas pa nga, di ba, ng inspiration. Kaya lang, yung mga bata, ginaguide ko sila. Ang pagkakaiba niyan, pag si ate mo ang nagkausap ng mga bata, puro ingay ang naririnig. Kaya siya nagagalit. Kasi good cup, bad cup daw ang ginagawa ko. Sabi ko, no. Kasi hindi ka nila naiintindihan. Puro ingay. Typical nanay. Nawawala yung essence of listening. Yeah, tatay ngayon ang mag-i-explain. So ngayon, akala niya na spoiler naman siya ngayon. Bakit? Hindi, may mga nakaka-relate. Ganun talaga yun eh. Totoo naman. Diba? So, ang naging ko ng pagpapalaki ng mga bata, trinato ko sila nung parang paano kami pinalaki nung panahon na yun. Si Christoph, nagko-commute yan pa UP, nagbabike lang yan. Hindi, tsaka sinasabi ko sa kanila, anak, mukha lang tayo mayaman, hindi tayo mayaman. Diba, mukha lang tayo. Baka kala, kasi mga kaklase niya, isipin mo, field trip, Italy. Sabi ko sa tigilan mo ako dyan. Hindi ka aabot dyan. Hindi ka aabot dyan. France lang ang passport mo, pero di ka aabot dyan. Diba? So, ganun ko, kailangan paghirapan niya. Eto, ngayon, may career na siya sa sarili niya. Oo. Nasa Star Pop siya, maganda yung plano sa kanya. Ganun pala ngayon. Nakita ko yung campaign ng mga bata.
Gabi, no, iba na talaga Ang layo sa atin. Ang layo. Pwede ka bukas? Sige, Yeah. di ba? Ngayon sila hindi. Ang ganda. Ayan, kahit yung bunso ko, hindi sila mahilig sa gadget. Gadgets. Tsaka alam nila yung value ng hard work. Yun, inano ko sa anak ko yan. Sinabi ko kay Christoph, kahit na naka-Rolex yung kaharap mo, kahit na mayaman yan. Kasi minsan titingnan mo na yung material, lalo ngayon. Pag di niyan kaya magsandaan na push-up tsaka 10 baras, walang dating yan. Diba? So, naano naman yan. Diba? Di maganda po yun kasi as talagang young age, na-instill mo sa kanila na hindi rin madali lahat kunin ng mga bagay, di ba? Yeah. Dapat talaga, bata pa lang sila, natuturo na natin yon. What's the most fulfilling part as a father? Alam mo yung everyday, uuwi ka, alam mo okay lahat sa kanila. Kahit na sugatan ka na. Yeah. Ganda naman, no? Wala nang nasabi. Hindi ka pa ako bumigay tuloy. Oo nga, hindi. Ano tayo? Strong Yeah. Do you have any special tradition or bonding activities with your Ngayon, meron kami movie night na nakuha ko sa kaibigan ko. Sabi niya, try mo bro, malaking bagay din. Tapos siyempre, every Sunday, we see to it na we go to church na magkakasama. Yeah. Kahit sa Thursdays, ganyan. Kumakain kami sa labas, yung typical. Yeah. Si ate mo, mahilig ex-deal ng hotel. So, pag Idol ko talaga yun si ate. mag-uusap kayo, dami yan. So, ganun din siya. ako ngayon pa lang eh. Papunta ka na doon. Papunta na po tayo kay Miss Gladys Reyes po tayo. Yeah, so, hindi naman kailangan glamorous parate, hindi kailangan, tinatanong nila ako, ba't hindi ako milig mag-post about kay Gladys, sa mga anak ko. Kasi ako naman, pag sa negosyo, sa trabaho natin, okay, pag imbiyan ako, tinatanong, hindi mo pinupost yung mga Siyempre, imbiyanan ko, di ba? Kasi sabi ko lang sa kanya, alam mo kasi, pag nakakita ang tao na maganda, ang gusto sirain. Kaya huwag karamihan ng gusto na, pag maganda yung ginagawa mo, maraming gustong sirain yan. So, mas might as well, huwag mo na, May natutunan ko, natuwa yung asawa ko doon sa part na yan. Kasi minsan ganun, ba't di mo pinupost? Di mo ba ako love? Mga ganyan, no? Mga drama ng mga babae. Basta itatanda mo parate, may bawi kami sa ibang bagay. Totoo naman. At pag bumawi naman talagang, love pala diba? ako nito. Kasi ramdam mo yun kaysa nakita mo post, dami, alam mo. Oo. Hindi na wala naman pakialam sa post, kuya, basta mahal tayo. Bata kami, mag-interview. Ay, alam mo, mahal na mahal ko to kasi, syempre ako ganito. Oo. Hindi ko na mabanggitin sino yung mga artista. Sige. I-bleep natin. Joke. Awa ng Diyos, lahat sila walay na. Diba? Kasi lahat pinangako Kasi ako inaano ko lang. Sige, one day at a time. Yun lang parati kami ni ate mo. Sabi ko nga, I'm sure bumangon din naman si ate mo na umarap sa alamin. Siguro sinabi, ba't ito yung gahang asawa ko, diba? Sabi niya, hindi daw. Siyempre, meron din yun, Diyos ko. Pero hindi natin naririnig. Oo, pero sa kanya lang yun. So, ganun, yun lang naman ang realidad ng buhay namin. So, iba sa one day at a time. Ganun kami. Yeah. Baka masarap yung fulfillment na nakikita mo everyday na happy ka, contented ka sa meron ka. Yeah. Diba? Oo. Dati ganyan ako Sobrang kontento na ako. Pero iba yung totoong meaning ng kontento sa gusto mo pang i-up yung everyday mo. Kasi, again, para rin naman sa kanila to. Diba? Ang dati, ang fulfillment natin, material, kotse, bahay, ganyan. Ngayon, gusto mo iiwanan mo yung legacy na sa kanila, yung maaalala ka, di ba? Totoo pala yun, pag nagkakaedad ka. Akala natin luho, ganyan, pero hindi pala. Hindi. Or of yung hindi nabibigay na material. Yeah, yung happiness, yung health. Peace, love, lahat. Malakas ka sa umaga, maging masaya ka na. Dahil, Kuya, if you could pass on one life lesson na natutunan mo sa buhay mo sa mga anak mo, ano yun? Si Christoph, nagano ako sa family. Sabi niya sa akin, sabi ko, eto, at least nanalo naman ako sa araw na to. Panitalo na ako noong mga nakaraang buwan. Sabi niya, Dad, you have more than what, na meron ka. So, perspective lang yan. Sabi ko, gag. Hindi, but tama Yeah. Pero ako naman nagsasabi sa kanya yun. Kasi kung paano mo tingnan yung buhay Diba? Pwedeng akala mo pero syempre, nag-ano lang naman ako. Pwede rin magdrama. Pamilya ko naman sila diba? So, ayun, siguro, ang maganda talaga, kung may mangyari hindi maganda sa'yo, pinakamatagal na iiyak mo yung isang araw, tapos nakita mo sila, okay ka na Uwi ka, makita mo, okay na. May bukas pa naman diba?
Tomorrow is another. Yeah. Siguro yun nga. Actually, mag-iiba rin yung pananaw mo sa buhay pag nakikita mo sila. Kasi dati, magdidesisyon ka, mabilis. Ngayon, pag nakita, teka muna, parang ako, di ba? Nag-cut din ako doon sa mga, hindi ko na pinapakita yung mga vices ko sa mga anak ko. Di ba? Hindi mo na dati, normal eh. Ngayon kasi siyempre, responsibilidad mo rin na hindi ka nagsasalita lang, kailangan nakikita nila yung actions mo. So may mga ganon, hindi na nila nakikita ang binabawasan ko na rin. Kasi nga, siyempre, hindi naman tayo nabata. So may mga ganon na, mag-iiba talaga yung mo, pananaw mo, unahin mo yung para sa kanila kaysa yun sa'yo. Sa final part dun, Kuya, is ano ang message mo for your children? Ako naman, sabi ko nga kami ni Mami, nandito lang kami to support. Hindi yung anak ko, hindi ko siya sinasabihan na ito gawin mo. Akala ko, ako pala stage father. Akala mo si ate yung Oo, akala ko. ikaw. Hindi kasi music Yes, So, hindi naman artista. So, but yeah, sinasabihan ko sila, gawin nyo yung gusto nyo. Kung mag-fail, bilisan mo. Para mabilis ka rin matuto, di ba? Yeah. Kasi, minsan yung mga bata ngayon, takot na takot silang mag-fail, masabihan ng pangit. Kasi yung bashing niya. Sabi ko na, ang pinakamagandang maituturo ko sa'yo, na tinuro rin sa akin, huwag kang mamumuhay para sa mata ng iba. Wow. Kasi diyan ka mapapagod. Yan ang papatay sa'yo. Yung araw-araw mo nga habulin na gusto mo matuwa sa'yo lahat. Alam nila yan na si Christoph, lalo na, sabi ko sa kanya, ano man mangyari, mata sa langit pa sa lupa. Kasi yung mga kasalubong mo packet, di mo rin makaalam. Kasalubong mo yung pababayan sa gitna o ano man. So, yun. Siya sabi ko sa kanya, parate yun, mata sa langit pa sa lupa. Parang 10 Commandments yung pasok na lahat. Ayan, Kuya, thank you doon. Kuya, meron tayong special segment. Ang tawag dito is Dadversation. So, you will just share something hindi alam ng viewers or hobby mo na pwede mo i-discuss sa amin. Same. May sports. Nagko-continue naman ako doon sa ensayo ko. Siyempre, non-negotiable sa akin yun. Tinuturuan ako na may mga mentor ako sa pag ninegosyo ngayon. Same pa rin, nagmumotor pa rin ako. Ayun, motor. Oo. Tsaka yung Kuya, share mo naman sa kanila yung car restoration mo, yung mga Ayun, vintage car. mahilig ako sa mga lumang kotse, lumang gamit. Konti na lang sila ngayon, binenta ko na. Yung Camaro ngayon, naayos ko. Andyan pa rin, Kuya. Oo. Tapos, ako naman, personal naman ako nagkakalikot ng mga motor ko dahil di naman bago lahat yung puro luma. So, ayun, ano pa ba? Ayun, nagkukusina pa rin ako. Ayun, may restaurant kami doon sa Santa Lucia Mall, That's Diner. Yun lang naman. Tuloy-tuloy lang ako. Busy ka maging tatay tsaka asawa. Yeah, Yan, yan ang pinaka. Yeah, Kuya, ang last question ko, gaano ka-importante ang pahinga sa isang relasyon? Hindi ko alam ibig sabihin nun kasi hindi ka naman Hindi ka pala nagpapahinga. Walang ganun. Hindi, sa akin hindi hindi magra-run smooth. Yan. Diba? Hindi ka naman Yakult everyday, okay. Yes. Diba? So, basta siguro, alam mo lang kung kailan mo tatayo you hold your ground, alam mo rin kung kailan ka susuko. Ganun talaga yun. Hindi naman, porket tatay ka, tama ka parati, diba? Minsan, ang babae ang bumubuo sa magaling na asawa. Totoo yun. Ang lalaki, pag sinuportahan ng asawa, malayo mararating. Totoo yun. Yes. Kami, galing-galingan lang naman kami. Pero lahat nung puso, nung pagmamahal, hindi mo kaya yun sa nanay. Ako, inaamin ko yun. Accepted ko yun na iba-ibang asawa at nanay. So, makikita mo yun. So, siguro yun. Yun lang. Basta yun, everyday, tingnan ko lang yung mga yun. Hindi naman ako mahilig magbida sa bahay namin. So, basta alam mo lang kung saan ka lulugar. Kuya, thank you. Yun lang yung mga questions natin for today. Pero, Kuya, I will give this moment for you to promote your shows, your businesses, your social media accounts. Oo, yun. Kumuha na ako tumanggap na ako ulit sa Viva. Yes! Congrats! Welcome back! Di rin. Baka puyatan eh. Ayun, may ginagawa kami 3 pelikula doon. Tapos, ayun, maganda naman. Then, yun nga, meron kaming catering business, yung Somero Catering, yung Shikaina. Ayun, yung restaurant namin, That's Diner. So, ayun, ayun. Instagram mo, Kuya, tsaka para ma-follow ka nila. Instagram, Facebook. Christopher Rojas. Ayun, That's Diner, Santa Lucia Mall sa Laguna din meron. So, ayun, sa mga gusto mag-franchise and magpa-reserve and i-ano nyo lang po kami, That's Diner PH. Isa kayo sa mga inspiration ko talaga ni Ate Gladys sa relationship, sa pag-artista, the way you work.
Kaya kung nga kayo guest dito, sobrang personal yung mga guests ko. Talagang pinili ko yung mga close to my heart. So, isa ka dun. Kaya sobrang thank you. Alam mo naman, Kuya, family tayo. And congratulations. Yes, thank you. Congratulations. Congrats. Ano ba? Ang galing-galing mo dyan eh. Thank you, Kuya. Alam mo, magaling kang artista, magaling kang host. Nagulat nga ako kanina. Ba? Parang di nagpahinga to ah. Thank you, Kuya. Yeah, Hindi, yeah. nag-practice ako ng 1 month. Mag-isa para, Salamin? oo, para, para medyo maganda Yeah. Congratulations. Galing. Proud of you. Thank you, Kuya. Again, thank you so much Thank you. for giving me an opportunity to share your story. And salamat din, Ate Gladys. Yan, lagi niyo akong pinagbibigyan. Thank you kasi masasabi ko na this episode, hindi lang fathers touch natin dito. Kasi parang na-touch mo na yung buong essence ng family, pagiging asawa, pagiging yung side ng mga anak mo. So, thank you for sharing your story. And I truly appreciate your time and your effort. Sabi ko sa'yo, di ba, sa tama totoo lang tayo parati. Hindi ka mamamali. Diba? Thank you so Thank much. you. Thank you. Ayan, to all the amazing fathers watching, here's our quote to remind you of our episode today. Being a great dad isn't about perfection, it's about showing up, staying present, and leading with love every single day. Thank you so much, Meats and Deli Cafe! Kami po may-ari nito ng kapatid ko, kami po ni Yana. So sana po kung gusto niyo yung bisitahin ng aming restaurant, Meats and Deli Cafe, located at The Grove, Rockwell, Pasig. So kung kailangan niyo ng mga events place or platters, pwede nyo po kaming kontakin. Andyan din po yung mga details ng Meats and Deli. And of course, for my production team, Studio Manila and AAA, syempre pati rin po ang Turnkey Studio for my hair and makeup. Magte-thank you rin po tayo sa ating following sponsors na nagbigay ng token for our guests. Oswald Carbonell Life Insurance for our 100,000 worth accidental insurance, valid for 1 year sa lahat ng ating guests. And Alakay Fitness sa pagbigay ng gift certificates for our guests ng HIIT training and workout session. Yan, sponsored by our good friends Jeff Eigenman and Maya Eigenman. Thank you so much kaya sa lahat ng viewers na kasama natin today. Kung meron kayong mga topics na gustong pag-usapan or ano ang takeaway nyo para sa episode na to, please don't forget to follow, like, subscribe, and remember that there is always a story behind the scenes. This is Ina Asistio Carbonell. See you next week for another episode. God bless! I celebrate you, your light and laughter. I celebrate you through every chapter. I celebrate you, you'll always. Can you guess the father? This heartthrob turned real-life action hero captured the nation's sympathy during his wife's health battle. But at home, he plays a softer role for a very special little girl and baby boy. Who's this? Warrior Dad. It's a matter of how do you control the pain or how do you mask the pain? Yes, actually, how will you handle it? Napaka-fragile ng buhay. Kahit na gaano ka kasigurado ngayon, matulog ka lang, hindi mo alam kung gigising ka bukas. Move forward. Kasi ang pinakamahirap, kapatid, is acceptance eh. Yes. Yung paano mo tatanggapin yung isang bagay na imposibleng tanggapin. I was lost. It destroyed me. It wrecked me from inside. Love is love, you know. Hindi siya kailangan perfect. Kailangan lang totoo siya. Para makaiwas ka dun sa regret, huwag ka na maghintay. If you love somebody, express that love right away. Be the first one to guess our father this week and win 200 pesos worth of GCash. Watch out for updates on Behind the Scenes with Ina Season 3 Father Series. I celebrate you, your light and laughter. I celebrate you through every chapter. I celebrate you, you'll always be the home of my heart. I celebrate you, your strength and kindness.